picture niya doon, nakatalikod siya doon. At ang ibang picture niya, nakita ang overview ng Negros Occidental hanggang makikita mo ang overview ng Iloilo. Kaya sabi ko dati, ang unang vision ng Panginoon sa akin, nung nakakilala ako sa Panginoon, habang pinapanalangin ako, vision ng Panginoon sa akin, ano niyo ba? Nakapatong ang Panginoon sa malaking bato. Tapos tinignan ko, hindi ko makita ang mukha niyo. Pero alam niyo ba, binigyan niya na kamay niya sa akin. Tapos sinundan kong kamay niya na lumiliwanag. Habang sumusunod ako sa kakalang liwanag ng kamay, alam mo ba, pinakita niya sa akin ang napakaraming tao na walang nangyayari sa buhay. Ang gulo-gulo, at wala, hindi nila alam kung anong kanilang gagawin. Unang vision niya na pinakita ng Panginoon sa akin. Salamat sa Panginoon. Ganon ang nakakubli. Ganon ang tinago ni Satanas sa atin na hindi natin malalaman. Na maliwanag, na lumiwanag ang Ebanghelyo ni Kristo sa atin. Kaya, sabi na, Jesus Christ lament for what? Natapos na pala tayo kanina. Sabi, the things that hide for us in our eyes are the things we need to know, which is very important. Na, binulag ni Satanas yun, ha? Hindi natin makita. The things that which make us peace. Yun yung sinasabi, yung kaligtasan. Kapag nalalaman natin, hindi ba kayo magpupursige? Na talagang gagawin nyo ang buong sikap nyo para makuha nyo yun. Life is too short, sabi ng Panginoon. Kukunti. Kaya naglalament ang Panginoon, nagguy ang Panginoon sa bawat isa, sapagkat ang buhay natin, bawat isa ay kukunti na lamang. Based sa prophecy ni Daniel chapter 9 verse 54, life is too short. So short for us. 6 reasons. 70 weeks are determined upon the people and upon the holy city. Una, to finish the transgression, to make an end of sins, to make reconciliation for iniquities, to bring the everlasting righteousness, to seal up the vision and prophecy, and to anoint the most holy. Napakaiksi na yan. Kaya gusto na ng Panginoon na tayo talaga mapapahalaga, magkakaroon ng kahalagahan sa ating sarili. Kanya-kanya tayong kaligtasan, kaya sabi kanina, you! Individual calling ng Panginoon sa bawat isa. Ngunit sinasabi niya, lahat. Pero, isa-isa tayo na tinatawag ng Panginoon. Isa-isa tayo na iniyakan ng Panginoon. Kaya sabi, nung nabasa ko yung verse 45, sa Lucas chapter 19, kasi yan, ang Panginoon mismo ang nagsabi nan eh. Sabi, ko ulit. Alam mo ba, inulit-ulit kong sinabi rito. Inulit-ulit ko yung sinasabi rito. Verse 46, saying unto them, it is written, my house is the house of prayer, but ye have made it den of thieves. Sabi ko, my house is the house of prayer, but ye have made it a den of thieves. Iyak ako, Lord God, paano kami magagawa? Paano nyo kami, Panginoon, gagawin? Paano nyo kami mawawala doon? Na pinaka-importante. Kaya nga sabi ng Panginoon, if thou hast known, the days of evil will come to you. Una, ang sabi, if thou hast known, even you, especially in your days, the things that make for your peace, kung alam nyo ang kapayapaan na sumasa inyo sana, yun ang iniyakan ng Panginoon. At ang pinaka-importante ngayon na iniyakan ng Panginoon, kung alam nyo lang na darating ang mga aral ng kapamakan sa inyo. The days of evil will come to you. Ano ang compare nyo? Sabi nga sa prophecy, kung anong balik kayo sa Panginoon, magsisisi kayo. Ipaparanas ko sa inyo ang pagpapala na 100-folds. Ngunit kung hindi kayo manunumbalik,
tatanggalin ko ang 100-folds na blessing at ibibigay ko sa inyo ang isang salot na walang pwede makakalunas. Sakit na hindi gumagaling. Anong pipiliin niyo? 100-folds na blessings o isang sumpa na kahit ikaw na pamilya ayaw mong ipalibing ang sarili mong pamilya na nagkasal? Napakasakit yun. Pero ang sabi ng Panginoon, napakasimple. Repent! Repent! Manumbalik kayo sa akin. Ganun kasimple ng Panginoon. Alam niyo ba kung ano ang the days of Abel that will come to you? Ito, takot din ako na mangyari sa bawat isa. Ito ang gagawin ng kaaway. Lucas chapter 19 verse 43 to 44, yung sinasabi, magtatayo ang kaaway ng muog sa paligid mo. Paliligiran ka ng kaaway. Gigipitin ka sa bawat panig. Ibabagsak ka sa lupa. Ikaw at ang iyong mga anak na nasa sa iyo. Hindi sila mag-iiwan ng bato sa kapwa bato. Just imagine kung gaano katindi ang ipaparanas ng kaaway. Kaya sinasabi ko kanina, nandito tayo sa church, napakapayapa natin, napakasaya natin. Pero pagdating natin sa labas, paano pag wala na tayong kapatiran na kasama? Anong iniisip natin? Gulo dito, gastos doon, gala rito, problema dito, problema roon. Anong nangyayari sa aking mga anak? Anong nangyayari sa aking asawa? Anong nangyayari sa aking mga pamilya? Paano ng trabaho ko? Ang daming bumabagabag sa ating isip. Whereas, napakasimple lang ang gusto ng Panginoon. Magbabad ka sa presensya ng Diyos. Amen. Huwag mong sayangin ang sa krus na Kalbaryo na pinagdusa ng Panginoon para sa iyo. Amen. Yun ang gusto ng Panginoon. If thou was known, ano lang pinapaalam ng Diyos sa atin ang mga pangyayari. Kaya sabi ko kanina sa, ang pelikula, kapag tanood kayo ng pelikula, ang nakikita nyo lang doon, kung paano itinaboy ng Panginoong Hesus ng artista na nagpapanggap na si Kristo, kung paano niya itinaboy ang nagbibinta, kung paano niya tinanggal yung mga bumibili, kung paano niya sinabi, ngunit hindi nila ipinakita kung gaano ang Panginoon na naghuhoy bago nangyari yun. Kung bakit ginawa ng Panginoon yun. Kaya ang iba, sasabihin na pakasama ng Panginoong Hesus. Bakit ginawa niya yun? Gusto ng Panginoon na tanggalin ang nakakasama sa atin. Gusto ng Panginoon magiging banal tayo. Gusto ng Panginoon kung ano yun, kung paano itinayo ang bahay-sambahan na yun para panalanginan, yun ang dapat gagawin. Amen. Ganun ang Panginoon. Ganun tayo kahalaga sa Panginoon. Ganun ka-importante ang buhay ng bawat isa sa atin. Ayaw ng Diyos na mapahamak tayo. Kaya ngayon, sabi ng Panginoon, pinapaalam ko sa inyo ang mga nangyayari, ang nakahide sa atin, ang kinukubli ni Satanas sa atin, ang mapapasa iyo, tinago ni Satanas ang mapapasa iyo, at ang ang sinasabi rin, gigipitin ka sa bawat panig. Paano mo mapaglabanan yan? Ang panggigipit ng kaaway. Magtatayo ang kaaway ng muog. Just imagine kung gaano siya magkukover para hindi mo makuha yung kaligtasan. Gusto ng Panginoon na matanggal yan sa iyo. Tanggal yan sa iyo. Ang gusto na ng Panginoon, repent. At manumbalik ka sa akin. Yun lang gusto ng Panginoon. Alam niyo ba kung gaano ako naiyak nito? Sabi ko, Lord, ngayon pinaparanas niyo sa akin ang ganito mga bata. Lord, hindi ko naman sila kaya talaga. Sabi ko, Lord, kulang nga ang panahon ko eh. Lord, salamat sa ministry. Sabi ko sa Panginoon, Lord, sa umaga, nandito ako nagpiprit sa iyong Ngayon, ipinagkaloob niyo sa hapon, napapunta ako sa baran. Ngayon, Lord, mayroon pa sa Giant, paggabi ng Sunday, 3 preaching ang mangyayari na ginagawa, na pinagkaloob niyo sa akin, Panginoon. Napaka-blessed ko, Panginoon.
Amen. Amen. Sabi ko, Lord, hindi niyo inayang na masasayang ang mga oras ko. Pagkatapos ng work ko, Panginoon, ipinagkaloob niyo ang group Bible study, Panginoon, weekdays, Lord. Sabi ko, Lord, salamat, Panginoon, hindi niyo inayang na masasayang ang mga oras ko. Kasi napakahalaga na matututo at matututo ako, kami, at kung sino ang gusto niyong matuturuan. Amen. Yeah, glory to God. Hindi ko pinangihinayangan na mapagod ako. Hindi ka mapapagod kapag ka sa Panginoon ka gumagawa. Amen. Bibigyan ka at bibigyan ng Panginoon ng lakas. Amen. Hindi nyo ba alam na galing pa ako yagan? Nag-work pa ako ng yagan. Pero strong and alive. Hindi ako inanto. Dahil ginagamit ako ng Panginoon. Kailangan may magamit. Kailangan may magamit. Sino ang magagamit kung ayaw niyong magpapagamit? Amen. Sino ang gagamitin ng Panginoon kung kayo, wala kayong importansya na sabihin, Lord, gamitin niyo ako. Kaya sabi ko dati, Lord, wala akong talento. Masaya na umaawit, Panginoon, na may tugtugan. Sabi ko, habang nagbo-Bible study ako, first Bible study, Lord, wala akong talento. Bata pa ako, gusto ko mag-gitara. Ang gitara ayaw sa akin, Panginoon. Hindi naman maganda ang boses ko, Panginoon. Bagkus, Lord. Pwede naman, Panginoon, ipagkaloob niyo magandang boses sa akin. Eh. At Lord, pwede mo naman ipapahiram sa akin yung talento na yan. Amen. Para mapasayahin namin kayo, Panginoon. Kaya anytime ipagkaloobagan ng Panginoon. Eh. Desire ng puso mo. Desire na ng pagpapagamit. Sabi ko. Kasi gagawa ka at gagawa para sa Panginoon, hindi para sa sarili mo. Amen. Kaya sabi ko dati, Lord, tulungan niyo ako, Panginoon. Napakaraming tao sa Baran. Walang Philippine Church dito. Wala talaga Philippine Church dito. Sa Hewa, napakarami. Kasi dagsaan doon. Dito wala. Kaya sabi ko, Lord, gamitin niyo kami, Panginoon. Pero Lord, sabi ko, nag-post ako dati. Sabi ko, give up ko na, Panginoon. Ang Baran, kung hindi mo yan kalooban. Sabi ko, kung anong pinapagawa niyo, Panginoon, makontento na ako. Pero pinapabalik at pinapabalik ko ng Panginoon. Hindi ko alam kung ano pa ang pinaka-purpose ng Panginoon. Pagkos kung kailan magagamit, magpapagamit at magpapagamit ako sa Panginoon. At alam ko, nandiyan ang protection ng Panginoon sa bawat pagpapagamit ko sa Kanya. Ganun din sa inyo. Kapag ginagamit kayo ng Panginoon, lalo kayong pagpapalain at pagpapalain ng Panginoon. Oo, sa una lang yung pagtitiis. Tiniis ko yun, ang pagtatakwil ng aking mga mahal sa buhay. Tiniis ko yun, na sinasabi na tsipwera nila ako. Dahil wala akong maibibigay sa kanila na pagkain. Dahil nag-aaral ako ng Bible School, wala akong sweldo. For 2 years, mag-aaral ka ng Bible School, wala ang gagasto sa iyo, wala rin ka ibibigay sa pamilya mo, ginagatas pa yung isa, private school pa yung mga anak mo. Kung sabi ko lang sa Panginoon, Lord, ikaw ang nagtumawag sa akin para gamitin ako. Lord God, protectionan mo ako. Hindi ko to talaga kaya, Lord. Naranasan ko rin gumiba. Dahil hindi ko na kaya. Umuwi ako ng Mindanao. Bawal sa school na mag-absent ka for 2 weeks. Automatic yan. Kick out. Alam niyo ba, isang buwan ng mga absent. Pinabalik at pinabalik ako. Tapos yung binan ko, nagalit na galit sa akin, nawala nga ako. Sabi niya, inanakan mo lang ang aking anak, wala kang ginagawa, anong papakain mo? Napakasakit yun na sasabihin sa'yo. Tapos bigla, sinabi niya, oh, ito 3,000. Binunta kong Kalabaw. Bumalik ka sa Maynila, mag-aral ka ulit. Praise God, ang Panginoon ang kumilos. Amen. Pagdating ko sa Maynila, sa Quezon City, tinanggap pa rin ako. Galak na galak sila kung bakit nakabalik ako. Kasi sabi ko sa Panginoon dati, Lord God, napakalaking opportunity sa Korea. May additional 3 years contract after 3 years. Tapos,
Sabi ng amo, sa kabilang amo, sabi niya, Juma, kung hindi ka i-renew ng sadyamin mo, sabihin mo sa akin, ipaparenew kita para dito ka magtrabaho. Pero sabi ng sadyamin ko, sabi, i-renew kita. Kung hanggat kailan gusto mo magtrabaho, trabaho ka rito. Napakalaking opportunity yun. Pero sabi ko, Lord, anin ko ito, mga ito. Kung hindi ako makapag-serve sa'yo, kung hindi ko masunod ang iyong kalooban. Amen. Sabi ko, Lord, bigyan mo lang ako ng confirmation. Kasi ang bala ko lang, tumakas sa pamilya ko eh. Kasi napakagulo ng buhay ko. Napakagulo kasi ginulo ko. Dahil ginulo ng kaawa. Pero gusto ng Panginoon na mawala ka doon. Kaya itinaboy niya yun, lahat ng kasamaan, lahat ng karumihan. Gusto ng Panginoon na mawala. Kung ikaw ay church, templo ng Diyos, gusto ng Diyos na mawala yun. Become clean. Amen. Amen. Na makikita na nakakilala sa inyo noon. Ibang-iba na, ibang-ibang Jenan ka na, ibang-ibang Troy ka na, ibang-ibang Fernan ka na, ibang-ibang Jane ka na, Amen. ibang-ibang Joyce ka na. Amen. Miles ka na nga na malayong narating sa Panginoon. Amen. Amen. Yun ang gusto ng Panginoon. Matanggal. Gaano kayo karumi? Amen. Pwede kayong paputiin ng Panginoon. Gano'n Amen. ka isang Amen. niebe. As snow. As clear as snow. Isaiah 1:18. Ganun lang kasimple ang Panginoon eh. Tayo ang gumagawa ng problema sa atin. Kasi matigas ang ating puso, hindi ulo. Kasi pag malambot ang ulo, talagang tanggal niya. Matigas talaga ang ating puso. Sa totoo lang. Kaya sa Hebreos, kung nabasa niyo sa Hebreo, sabi, kung narinig mo ang aking tinig, huwag mong pagmamatigasin ang iyong puso. Amen. Yun ang sabi ng Panginoon. Dahil, kung noon, hinalimbawa ng Panginoon, ang noon, hindi nakakarating sa aking kapahingahan. Pagka pinatigas din natin ating puso, hindi din tayo makakarating sa kapahingahan ng Diyos. Na pinipilit, minakang sa akaway sa atin. Yun ang mensahe ng Diyos sa atin. Kaya nga sabi, and he went into the temple and began to cast out them all that sold therein, and them that bought. Lahat na namibili, lahat na nagbibinta, tinanggal niya na. For they made a house of prayer. Na yung ibnang tulisan. Para sa Panginoon, mga kasamaan yan, mga kasamaan. Tanggalin niya. Pag pumasok ka, kailangan tanggal na yan. Kasong nangyayari sa atin. Oh, the Lord! Paglabas, sorry Lord. Babalik na lang ako sa linggo. Next time lang Lord. May gagawin pa ako ngayon. Napakarami na parami. Pero yun ang pagnanakaw ng Diyos ng sanlibutan sa atin. Salamat sa Panginoon. Alam mo ba? Kaya sabi ni Sister Miles dati, napaka-strict yan ni Pastor Juma. Totoo. Pag nag-rebuke ako, rebuke. Pagka sinasabi ko talaga na mali. Oo, sabihin ko, hindi naman ako perfecto. Pero kung yan ang pinapasabi ng Panginoon sa iyo, para mabago ka, papatigasin mo pa rin ang iyong puso. Ayaw mo pa rin sumunod sa Panginoon. Dear brothers and sisters, gusto ng Panginoon talaga na maayos ang ating buhay. Sino ang gagamitin ng Panginoon kung ayaw mo? Akala mo ba gagamitin ka lang ng Panginoon para sa ibang tao? Una, sa pamilya mo, sa mga future siblings mo. Kaya gusto kong ibahagi sa inyo talaga yung hidden gifts of God. Kung anong ginagawa mo under the fourth generation to come. Doon mo pa makikita ang bunga. Whereas, patay ka na nun, hindi mo na makikita. Kung anong ginagawa mo ngayon, ang bunga mo, ang fourth generation mo talaga, ang tatamasa ng pagpapala sa Panginoon nun. Amen. God, perfect time.
Kailangan gagawin at gagawin at gagawin mo na kung ano ang kalooban ng Panginoon. Kaya nagawa ko yung how to please God. Kaya sabi ko, Lord, paano namin kayo paluluguran? Una kong nagawa, church, tayo yun. Mananatili tayo. Just imagine kung ano mga revelation ang pinagkaloob ng Panginoon. Tapos sa church, mananatili tayo. Na ilagay doon kung anong mga gifts, ang crowns na mapapasa atin pag napagtagumpayan natin at nakapanatili tayo sa presensya ng Panginoon. Ganun ang kabuti ng Panginoon. Hindi ako magaling. Ang Panginoon lamang ang nagbibigay sa akin ng karunungan at kaalaman kasi hiniling ko yun. Kung ano ang gusto ng Panginoon na maranasan ninyo, ipaparanas ng Panginoon yun. Amen. Amen. Ganun na kasimple ang Panginoon. Kaya salamat sa inyong buhay na naglaan kayo. Salamat at napilitan kayong umupo. Salamat, Sister Mila at saka Brother Gina. Hindi kayo nagtuloy. Bagay lang yun. Ang napakalaga ay ang salita ng Diyos. Tests of your spirit. Pero hindi na naib. Ang testing na yun. Amen. Amen. Brother Raymond, salamat sa Panginoon. Amen. Hindi ito ang una at huling pagkikita natin. Amen. Amen. Praise God. Gagamitin ka ng Panginoon. Amen. Kung una pa lang kita nakikita, sinasabi ko na talaga, gagamitin ko siya ng Panginoon. Amen. Gagamitin siya. Amen. Habang lumapit siya sa akin, hindi mo lang siya tindig siya pala. Lumapit siya sa akin. Pero sabi ko, gagamitin ko siya. Salamat sa Panginoon sa buhay. Salamat, Bro Louie, Bro Bad. Nanatili kayo na makinig. Napakahalaga ang mensahe ng Panginoon sa araw na ito, sa bawat isa. Hindi lang sa inyo magiging sa akin. Pinakilala ng Panginoon sa bawat isa kung anong nakatago, nakakubli, na ayaw ni Satanas na maranasan, makikita natin na dapat pala mapapasa atin. At ipinakita ngayon ng Diyos sa atin kung ano ang pwedeng gawin ng kaaway sa atin para maninlang, para madaya tayo. Kaya glory to God. Lord, thank you. Sapagkat pinaalam na ng Panginoon sa atin. Salamat sa inyong buhay. Salamat sa Panginoon. Sapagkat nagsimula lang sa isang group na glory to God. Kung paano yung po ng Diyos na nag-create ng group. Glory to God. Salamat sa Panginoon. Sa Panginoon. Lord, napakaraming problema dito sa bansang Korea. Napakaraming problema ng bawat tao rito sa bansang Korea. Oo, ang purpose natin dati na mapasaya ang buhay ng ating pamilya sa Pilipinas. Pero pagdating dito, nawawala yung purpose na yun. Yun ang pinakamalaking sakit sa bawat isa sa atin. Kasi narito na tayo eh. Pero as tactics ng kawan yun. Pero gusto ng Panginoon na mamulat tayo. Mamulat na tayo. Salamat sa Panginoon. Sabi ko nga, Lord, salamat Panginoon sa isang buwan naming pag-aaral, Panginoon, isang buong taon na yon, Panginoon, na pag-aaral na ituturo ng isang pastor dito. Amen. Amen. Sabi ko, habang nag-compute ako, parang basta na lang pinakompute sa akin. Ganun pala, Lord. Praise God, glory to God. Sabi ko, Lord, pauubusan ako ng topic. Pero ang Panginoon, hindi na uubusan ng topic. Amen. Ako mauubusan, pero ang Panginoon magbibigay at magbibigay. Kaya salamat sa Panginoon sa buhay ng bawat isa. Namimiss ko si Brother Jay kasi gusto ko siyang kausapin sa wala siya. Totoo lang. Gusto ko siyang kausapin. Alam niyo ba na naginip ako? Na gusto kong ibahagi sa inyo yung panaginip ko. Sinulat ko talaga. Sana ba yun? Gusto kong ibahagi sa inyo ang panaginip. Kasi ang panaginip ko patungkol dito sa inyo na.
dito lang ako gumawa ng scripts. Nilista ko talaga. Kaya, itong panaginip ko, ito yung sermon ko ngayon. Itong panaginip ko, December 11, 2014. Isang dagat na low tide at bigla nagdagsa ng mga isda. Nung nilapitan ko, hindi ko makuha hindi ko kinuha ang mga maliliit kasi hindi ko na madampot. Ngunit maraming mas malaki at maamo at iba't ibang klase ang nakuha ko. Iba't ibang klase na mas malalaki ang nakukuha sa sobrang dami. Pero lahat lumalapit, lahat. Yun ang kusang lumalapit, na? Yun talaga ang pwede kong kukunin. Yun ang ginawa ko. Next sa panguhuli, may malaking barko, isang barge na nasa dagat. At nakikita ko, parang may celebration ang lahat ng mga tao sa dagat na walang pakialam, parang piyesta. Ngunit patuloy ako sa ginagawa ko, hindi ako kasali sa piyesta na yun. Patuloy lang ako sa ginagawa ko. Tapos kailangan ko nang umuwi. Kaya sinilip ko muli. Kailangan ko nang umuwi. Hindi ko alam kung anong ibig sabihin nun. Kaya sinilip ko muli ang area na kinuhanan ko ng mga isda. Alam niyo ba, ang tubig maitim na at maputi na hindi na pwedeng paliguan man o pakinabangan. Wala na ring taong nangunguha at ako na lang ang naiwan. Alam niyo ba, dala ko ang mga nakuha kong mga isda. At, kasi uwi na ako, iba pa nga akong nakuha nung may nakita ako sa gilid na iniwan na nakasakay sa barko. Nakasakay, may iniwan sila sa gilid. Alam niyo ba, nung nilapitan ko, para kunin, masasarap na mga mangga, may mga plato, at may kasamang kakaibang lighter. Alam niyo ba ang fire? Light symbolize Holy Spirit. Firelight. Kaya, pero bago ko nakita yun, may nakita na akong isang supot na malaki, plastic bag. Kaya, ibinalot ko sa malaking supot na plastic, ngunit sobrang laki at bigat. Nung isinama ko yung nakuha ko mga isda. Kaya ang ginawa ko, binalik ko, binitbit ko yun. At pinasan ko ang iniwan nila, pinasan ko. Binitbit ko yun kasi mas magaan. Binitbit. At, alam niyo ba, pag-uwi ko, 2 lugar, 2 daanan ang pwede kong daanan. Pero makakauwi talaga ako doon sa amin. Ang isa, malayo na marami pa akong madadaanan na bahay at magiging sagabal lang sa paglalakad ko ang mga nakakakita sa akin. Kaya, pwede akong sumakay. Ngunit may isang shortcut pala. Na doon, hindi ako takot kahit may panganib. Ngunit, mabilis ako nakarating. At yun ang pinili ko. Alam niyo ba kung paano nagsisimula siya? Sabi ko, Lord, ipaunawa niyo po sa akin yung panaginip na to. Kung ano. Kaya nag-coincide ang text ni Sister Jean. May text si Sister Jean sa akin tungkol sa panaginip niyo. Kaya ganun yun. Papaunawa ng Panginoon sa inyo kung ano ang panaginip niyo. Alam niyo ba kung ano yun? Kayo yun, mga isda. Mayroon pa. Yun yung mga padagsa lang. Ngunit kapag katinuruan, kapag bigla na lang parang wala. Kaya hindi mo matutuhan. Hindi sila maamo. Kusa silang nawawala. Tapos, mayroon bang ipapakarga sa akin ng Panginoon?
Ngunit kinakaya, nakayanan ko at nakarating ako sa pag-uwi ko. Kayo yun, kasama ko. Salamat sa Panginoon. Ang ganun. Alam niyo ba, yung panaginip na yun, nung time na yun, gusto ko nang bumangon kasi nag-alarm na eh. Ngunit, maglip muna, nakaitip ako na nung naginip. Tapos, naririnig ko na may mga kakao na message. Okay. Mamaya na yung kakao na yun. Tapos nanaginip pa ako. Pagkagising ko. Pagkagising ko, ang panaginip ko, nare-recall ko eh. Kasi pagka panaginip sa Panginoon, vision, marirecall mo talaga. May ibig sabihin yan. Pero pagka panaginip na ano lang, wala. Malilimutan mo talaga. Iba ang vision sa Panginoon. Kaya yun, pagkatapos, Lord, ipaliwanag niyo sa akin ang panaginip. Tapos binasa ko yung naka-online. Praise the Lord. Para sa ating lahat ang panaginip ninyo. Salamat sa Panginoon sa mensahe niya sa bawat isa sa atin. Salamat. Tingnan niyo ang haba ng oras natin. Kaisa't kalahating oras tayo para sa Panginoon. Nakailang oras kayo kanina. Just imagine.